Mga ka-art lover, naalala nyo ba si Miss Tetsi Agbayani? Pinakasikat na itong sexy star noong dekada 80, hindi lang sa Pilipinas kundi sa Amerika at sa buong mundo. Bakit nga ba napakasikat nito? Dahil siya ang pinakaunang Pilipina na nagiging modelo ng Playboy magazine. Alam naman natin na ang Playboy magazine ang pinakasikat na nude magazine noong dekada 80 hanggang 90. So ito ngayon, balikan natin ang kanyang istorya kung bakit nagiging model siya ng Playboy. Atin pakinggan si Miss Tetsi Agbayani. Biglang sumabog na yung mga piloto, mga stewardesses na pumabiyahe sa Germany, sila yung nagdala, naloka sila na, ay Pilipina, ay naku si Tetsi, sumabog ng bonggang-bongga. And it was crazy. Okay, ito yung unang magazine from Germany. Germany printed, published Playboy magazine, hindi sa Amerika. Nung bagong labas na sumabog na yung balita, pumunta kami there was a restaurant in Greenbelt at the time called Primavera, serving Italian food. Doon ako nakaranas na pagpasok ko sa restaurant, di ba usually pagpasok ko sa restaurant, yung kalatugan ng mga plato, kutsara, tinidor, maingay. Tapos yung chitchata ng mga tao, ganyan. As soon as I walk in, dead silent. Kasi hindi ko nga talaga inakalain na ganun ang na makakarating dito. Napaka sikat kasi nito noong wala pang mga VHS noon Nung panahon na yon, ako'y fourth year high school, ay pinanood namin to ng magkabarkada sa mga sinihan, si Miss Tetsi Agbayani. Pinakauna-unahang hindi pa nauuso yung mga soft drinks beauty. Ito kasi siya na klase, mataas ang kalibre nito kahit na bold star ito, ay respetado kasi galing kasi yan ng Hollywood. Nakagawa na siya ng pelikula sa Hollywood, sa Brazil, at membro siya ng yung Theaters Guild sa Hollywood. Kaya hindi basta-bastang bold star ito. Sikat na bold star ito at sikat na artista sa buong mundo si Miss Tetsi Agbayani. At gano'n na magiging reaction ng mga tao. Yung all of a sudden, pangalan ko ang bukang bibig ng lahat ng tao sa Pilipinas. Diba? Oh, si Tetsi Agbayani, ganito. It was too much attention na over the career. Dahil all of a sudden, kinontract star ako ni Mother Lily. Diba? To go low-key. Ayoko yung sa bawat kibot ko, lahat nakatingin sa'yo, lahat hindi pala yun. I quietly left the Philippines and migrated to the States and lived there for 4 years. Naalala ko yung nung high school, may fourth year high school, ay yung Playboy magazine ay hiram kami ng magkabarkada at siya yung centerfold, si Miss Tetsi Agbayani. Talagang kung sa panahon ngayon, hindi pa nga uso noon ng yung mga gym para magpaganda ng katawan, hindi pa yan uso. Talagang siya, natural na maganda ang katawan, at lalo na ay kayo manggi, brown skin kasi to, pero may lahing may lahing Afam, may lahing foreigner ito, si Miss Tetsi Agbayani. Kaya ang kanyang beauty ay outstanding sa lahat ng mga Filipina noon. Bumili pa ako ng salamin na walang grado. Salamin lang. Thinking na pagpunta ko ng States, normal lang na tao, normal ang buhay na gusto ko. Yung walang nakakilala sa akin, mag-aaral ako. Balik ako ng school. Pagdating ko ng States, I realized yung palang school na gusto kong pag-aralan, UCLA, ganyan. It cost an arm and a leg to study in that school. Ito ang umpisa kung bakit napasok niya yung na yun. Kasi mahal ang photoshoot ng Playboy. Kapag nagiging Playboy model ka, lalo na nailagay ka sa centerfold, ay malaki ang bayad sa iyo. Kaya nga nakabili ito si Tetsi Agbayani ng mga sports car noon. At maganda ang buhay niya noon. Siguro hanggang ngayon naman nakikita natin diyan sa bahay niya. Kudos nga pala kay Julius Babaw. Ito'y courtesy of Julius Babaw channel. Itong interview na ito kay Tetsi Agbayani. Si Tetsi Agbayani ngayon, sa estimate ko, ay nasa 63 years old na or 64. Pero kung nagtitina yan ng buhok,
and then nagbihis ng pang teenager ay magmukhang 40, di ba? Kasi parang hindi tumaba kasi talagang natural na maganda ang katawan. Oo. Wala akong ganun pera. Oo. Lahat ng ari-arian ko, binenta ko lahat ng kotse ko, sports car ko, lahat ng Nag-retire ka. gamit. Oo. Iniwanan ko. So when I went to the States, I only had that like what? $5,000 US dollars. UCLA kasi, UCLA, sikat na universidad sa Amerika. Nakapag-aral pala itong si Titsi Agbayani dyan. Kaya nga, pinasok niya yung sabi ko na kanina, lahat ng offer sa kanya ay pinatulan niya. Kasi liberal-minded ito. Para ewan ko lang kung natapos niya ang kurso niya sa UCLA. Basta dahil doon, sabi niya, kahit kamay at paa mo ay puputulin mo para ibabayad sa tuition, mahal talaga. Kaya yun, parang kapit patalim, ay pumasok siya sa pagiging model ng Playboy magazine. Anong i-enroll ko? Mahal-mahal nung paaralan na yun. Ayan. I went to William Morris Agency. I met my agent, si J.J. Harris. Babae yun. Ang hinahawakan niya si Kevin Costner. Wow. Si Kurt Russell. Si Michael J. Fox. Yun yung mga hinahawakan niyang artista. So I met with her. Dala ko yung portfolio ko. This is what I did. I was an actress in the Philippines. Ganyan-ganyan. So tingin siyang ganon. Flip-flip siya. Nang sinarado niya agad. Sabi niya, well and good na may nagawa ka sa Pilipinas. Pero dito sa Amerika, baliwala yan. Naku. Hindi ka pa rin nila kilala dito. Talagang Okay, mataas so ang thank you for your time. Yan, exit. Merong isang Exit. casting. May kinakast ngayon na pelikula, The Emerald Forest. I Ayan, think dito sa Emerald Forest siya nag-click. At dito nagumpisa ang kanyang mga pag-nude or paghuhubad. Kasi itong pelikula na ito, rated R ito, ang mga cast dito ay naghuhubad sa shooting. Kitang-kita yung mga boobs, kitang-kita yung mga pubic hair, mga puwet, ganyan. Kasi rated R, yun ang uso noon, ang mga rated R movies. Kaya kasama dito si Titsi Agbayani. At dito nagumpisa ang kanyang career sa Hollywood, dito sa The Emerald Forest. babagay ka doon. Why don't you try? Okay, sabi ko, they're looking for a girl, ganyan. Dinescribe niya yung role, native girl, ganyan. Yan, I think ganyan. babagay ka doon. Punta ka, ito yung address. Punta ka. And then the next day, nag-audition ako. And then, after a month, tinawag ulit ako. Mag-audition. Siguro naka-4 na audition ako. Pabalik-balik. Pero hindi pa rin sila nagde-decide kung kukunin ako o hindi. So, every time, tatawagan na niya, oh, what happened? Sabi ko, well, they asked me back, but wala pa silang dinidecide. Wala pa ba nasasabi sa'yo? Wala pa. So, nung medyo paubos na yung pera ko, sabi ko, naku, anong gagawin ko? Dasal ako ng dasal. I got a call about 2 days after. Okay. Sabi ng agent ko, Techi, you got the part. Oh, wow. Be Ayan. ready to fly in 4 days. You will fly to Brazil. You will work. So natanggap ito siya sa set ng The Emerald Forest, which is parang lang siya doon. Hindi naman extra, kundi meron talaga siyang part. Isa siya sa leading lady ng yung pangalawang aktor, pangalawang bida sa The Emerald Forest. Kaya dito nagumpisa ang kanyang karera, and then after Emerald Forest ay marami na siyang offer sa Hollywood. Dahil nirekomenda siya ng direktor na gumawa ng Emerald Forest at nagiging membro automatic ng Actress and Actors Guild in the Hollywood. Ayan, so yan yung isang picture na kuha sa Emerald Forest. Yun ay nakasuot pa sila doon ng mga tongs, pero merong mga portion sa Emerald Forest na hubot-hubad talaga ang mga natibo doon, kasi ang kwento nito ay mga native sa Emerald Forest, kung saan ang movie na yan ay about itong pagmimina ng treasures na mga emerald, kasi maraming emerald sa Brazil.
Diyan nakukuha yung mahal kasi yung emerald, kasing mahal ng diamond yan. Kaya yan, ang umpisa. Yung bikini. Tsaka no thanks. Ano Bikini ka? yan. Outsider ka. Outsider, oo. Kinakausap din lang, friendly sila. Kinakausap ako pero Wala eh. No? hindi ko naintindihan. So sign language kami. Doon lang kami nagkakaintindihan. Ganyan. Magaganda din tong mga Brazilian, no? Kasi itong kasama ni Titsi dito, lahat yan ay Brazilians. Mga artista din yan, local artist sa Brazil. Kinuha ng filmmaker from British to itong gumawa ng Emerald Forest, a British production. Okay, kaya lahat ng narito ay mga artista yan. Then eventually, nung nag-shoot na kami, yun, dumating si Charlie Borman. British. Inglesan kami ng Inglesan. Lahat ng kwento na nakatago sa dibdib ko. Lumabas lahat. Ilabas. Ganito, alam mo pala dito, ganyan. Yung labok, wala dito sa gabi, sa araw, meron. Kasundo kayo dalawa. Oo. Tapos, isa pang barkada, naging barkada ko, si Junior, yung musician namin. Tuwing gumagawa kami ng eksena, nagpapatugtog siya ng yung mga instruments niya lang, acoustics lang, para get into the mood kami. So, tatlo kaming magkaka-vibes. Ako, si Charlie, tsaka si Junior. So, paggabi, shoot lang kami doon hanggang 5 ng hapon. After that, uwian na, showeran na sa kanya-kanyang room, and then kakain na kami sa labas. Okay, at dito magtapos ang ating episode tungkol dito kay Miss Titsi Agbayani sa kanyang karera at kung paano siya nakarating sa The Playboy Magazine hanggang sa Hollywood. At hanggang sa muli mga ka-art lover, kung nagustuhan niyo ang ating presentasyon ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Paalam!